ating topic ngayong araw na ito ay Gibo, nasaan na ang sedition case? Mga kababayan, good news dahil naibalik na po yung post ni Chris Lam. Oy, Chris Lam, mag-vlog ka na nga. Ni Chris Lam Hunsay na meron ng 17.8 million na views sa Pulboronic video. Nandyan sa ating Facebook page sa Boljakan. Sinare natin ulit. So, inappeal ni Chris Lam at pilit na, tinitake down ng gobyernong Pangag, nakabalik naman. And I hope hindi na uli matanggal. But, ganun pa man, yung wala pang copy, di download yun na ng pinakabonggang-bongga, yung video ni Bangag Jr. So, ulitin natin mga kababayan, kahit ano pa mga kasinungalingan na sasabihin ni Abalos, ni Gibo at lahat ng mga bangag sa gobyerno dyan, sa administrasyong mga ngahangal, hindi naman kayo Shonga Bells katulad nila o Ngiwe Bells. Hindi naman kayo Shonga Bells at saka mga Ngiwe Bells na magpapaniwala na yung video yung ipinakita ko ay hindi si Bangag. Hello, authenticated yan. Sabi ko nga kanina sa interview ko sa SMNI, sa Pilipinas Nating Mahal, kung gusto pala ni Marcos Jr., di ba? Gusto nyo mag-request ng authentication sa akin? Just let me know. Or might as well, gumawa kayo ng inyong authentication hindi sa NBI. Dito sa Amerika, yung mga expert talaga, yung tipong hindi lang picture-picture, no? Tapos ipopost sa folder. So, ulitin ko po, ang mga forensic experts, mga forensic analyst na nakadumaan sa thorough training at nag-aral talaga kung paano, busisiin yung mga video-video na yan, hindi po yung napanood nyo lang yung video, katulad ni Abalos at ni Gibo, nataranta na sila, nag-picture-picture at nag-present ng mga pulpul na mga NBI agents, mga pulpul na mga bangag din, ito, fake yan, ganyan-ganyan, nataranta sila kasi, talagang naagaw ng Pulboronic video ang Sona ni Kuting, yung limelight. Kasi nga, sabi ng mga bangag, ang intention daw ng pagpapalabas ko ng video, ito destabilize the government. Sa anggulo na mayroon tayong destabilize na, kaya i-define natin sa ating mga munting mga basic na pag-iisip o basic na pagkaintindi sa mga destabilization eklabush na yan. So ngayon mga kababayan, gusto kong hamunin, dito lang nangaamon, gusto kong hamunin si Gibo na nangangarap maging presidente na hindi mangyayari. Gusto kong hamunin ang lahat ng mga ngiwi na mga appointees ni Kuting Jr. katulad na lamang ni Abalos na may kasamang bebot. May kasamang bebot, nakaraan na daw yun, huwag yun na daw pansinin. So okay lang, para itong mga ngagbato na mga supporter, okay na daw yun, huwag na pansinin si Abalos na may katsuksaka na iba, di ba? At ito daw ay okay, okay na ba sa Diyosawa mo? Kasi kung ako Diyosawa mo, doon tugid ang imong ang imong nga pututoy. Chika bum lang, no? Wag ako na umaya ka, Diyot, ang dilinis ka. Gusto mo yan, hindi ko. So, yung iba mga naratibo ng mga hangal, yung mga hangal bells, na okay lang daw si Marcos Jr. na sumisingot-singot kasi, nakaraang buhay niya na yan. Lahat naman ng tao nagbabago, pero si Bangag Jr. hindi siya magbabago kasi every time, tumitira talaga siya ng pulburon. Actually, sobrang excited ako. Ngayon gusto ko lang happy-happy tayo. Although galit tayo everyday sa mga bangag na ito. Gusto ko lang i-advance sa inyo. I hope walang changes. Sa August 3rd, 2 na ngayon, 1 na ngayon sa Pilipinas. 3 is Saturday. Saturday sa Pilipinas. Alas 11 ng umaga, ay may makakapanayam tayong puting ahas. Excited ba kayo? Ano daw mapapayag siya ng puting ahas? Pero actually wala naman siyang, bago itong puting ahas na ito, hindi siya yung puting ahas in the past. Fresh ito at beautiful na puting ahas. Siyempre, kasing alindog natin. So may interview natin siya ng alas 11 ng umaga, Manila time, sa Sabado po yan dyan sa Maynila, sa Pilipinas. Alright, so mga kababayan, inahamon-hamon na naman natin itong si Gibo. Remember, nang nilabas natin yung video, ay nataranta sila, nagpa-press con, may kipag-ugnayan kami sa Amerika,
managot ang dapat managot, dahil ito ay destabilization, ito ay sedition, pagsira at pag-undermine ng gobyerno, Pero sa totoo lang, sila ang nag-destabilize ng ating bansa. Pag-usapan natin, mga kababayan, ano ba yung grounds, okay, ng sedition na sinasabi ng mga ngagva na ito, na mga ngiwi, na nataranta, na nagpa-presko na mga alipores o mga kasabwat ni Marcos Jr. sa pagpapahirap sa inyo. Ang sabi ka kasuhan daw si Maharlika, bakit hanggang ngayon wala pa yung sedition case ninyo? Bakit hindi pa kayo nagkipag-ugnayan dito sa bansa ko? O, di ba? Dahil sabi nila, tinakot kayo na huwag nyo nang i-share yan kasi may kalalagyan kami. At kami ay magpapatayo pa. Sabi nila, kami ay magbubuo pa ng mga task force pulburon. Ano yung intention ng mga hungang? To scare you to death. Pero you're not gonna do that, right? Hindi kayo matakot. Di ba, hindi man ka mahadlok palangga. Ako gani, why nahadlok? Kamu mahadlok pa. Kamu mga brusko, oy. Huwag kayong matakot sa base ng tayo mabuhay sa mundong ito. So might as well, talagang kailangan nating labanan ang mga mafia sa pamamagitan ng ating ngangabels, sa pamamagitan ng ating paninindigan. So gusto kong tanungin kay Gibo at sa lahat ng mga julopong, lahat ng mga ahas sa bayan, lahat ng mga kawatan na nakapaligid kay Coting Jr. at kay Liza Tanas, nasaan ang anggulo na ako ay nag-i-incite ng kaguluhan? Okay, nag-i-incite, mga kababayan. Ako ba ay nagsabi, mga kababayan, ito na po ang mamang, di ba, nung in-introduce ko mga kababayan, sabi ko, ito na ang pinakaantay na video at may isang mama na sumisingot, nag-snort ang hungang at kayo na po bahalang magdesisyon. Sinabi ko ba mga kababayan, manonood tayo ng video at tayo ay magbabang-bang-bangan. Wala namang ganun, di ba? Wala namang ganun akong encouragement na kayo ay mag-akulas at kumuha kayo ng tabak, ng jitak, ng kung ano-anong mga pang-gur-gur. Dahil behind the scene, ang gobyernong ito ang nag-encourage sa kanilang mga alipores, sa kanilang mga kasabwat na mang-gur-gur, literal man, or gugurgurin sa trabaho, gugurgurin ang ating mga Facebook posts, At di ba pinakalat nila na ito ay deepfake? Nasaan ang deepfake dito, mga kababayan? Sino ang, kasama kasi doon dapat sa, what do you call it? What you call it? Doon sa incitement, mga kababayan, o nag-incite ka o nag-uudyo ka ng kalokohan o kaguluhan, ay nagpapakalat ka ng kasinungalingan. Diba? Nasaan ang kasinungalingan doon? Authenticated yung video na yun. Nasaan yung salita? Ako ba ay nagsabi sa inyo, mga kababayan, panoorin nyo itong video na to at pagkatapos yung panood, gumawa kayo ng mga barbecue stick para itarak kay ganito, kay ganyan. May sinabi ba akong ganyan? Ang nagpapakalat ng kasinungalingan gamit ang pondo ng bayan, gamit ang mga jutang ginimis na fact-checkers na kasabwat ng bangag na gobyerno ay sila. Imagine mo itong Rappler na ito yung sinabi, face swap daw yun. Pinak-check yung video ko, video ng ni Polboron, face swap daw. Wala naman silang maipakita na 100% authentication na mayroong face swapping doon sa video na yon. Pero dahil itong kiss-ass na naman tong Rappler na ito, dahil sa kabila ng pagiging anti-Marcos nila, ngayon ay kiskipay na sila kay Liza Tanas dahil takot na makulong si Ferrara. Now, mga kababayan, ikaw, bangag, kayong lahat ng mga ngagba kayo, nasaan ang incitement doon? May sinabi ba ako pag pinood yun ng video ay what? Lumusob kayo sa Malacanang, wala may sinabi ba akong ganyan? May sinabi ba akong gano'n? Kumuha kayo ng inyong mga sandatang kasinlaki ni Totoy Mola? Diba? May sinabi ba akong gano'n? Wala. At meron bang akong nakikipag-ugnayan ba ako? Diba? Nakipag-ugnayan ba ako sa mga rebelding makakaliwa para sila ay kumuha ng tabak at kung ano-ano pa?
Ano ang incitement doon? Ang sabi ko lang, manood kayo ng video at ngayon, kayo ay bahala ng humusga. Diba? Nasaan ang pagtatraidor o pagtataksil sa bayan doon? Wala. Sa halip, pagmamahal sa bayan. Sino ang dapat kasuhan ng itong sedisyon na ito? Ang gobyerno ni Bangag. Bakit kamo? Dahil sila mismo ang nagpapakalat ng kasinungalingan, nag-hire ng AI, ng bots, ng trolls. May mga ebidensya ako dyan na nagbabayad ang Chutang Ginemes na bangag na gobyerno sa AI and bots at yung mga firm na binabayaran nila sa page pa lang ni Lisa para bigyan siya ng papuri, ng paulit-ulit na mga comments sa kanya na siya, ayun, gano'n naman ang butod, mga gano'n, di ba? Just that firm alone is 5 million pesos. Dapat sila ang kasuhan dahil sila ang nagsasabotahe, nagdidestabilisa ng gobyerno mismo nila. Dahil ang pera ng bayan, ang pera ninyo ay ginagamit nila pangbayad sa trolls, ginagamit nila ang mga smugs money nila para sindakin tayo at para panatilihin kayong mga mangmang, panatilihin kayong mga walang mabiling bigas na 20 pesos. Imagine niyo ang interview ni Marcos Jr., balikan natin, hindi niya alam na kayo ay nagdudurusa o nagdurusa ng 50 pesos and up na bigas. Ang sabi niya sa amin, 29 lang kasi sa kadiwa. Nye. E di alpot. Ay kasi sabi ni Josal. Oy, kayong mga tumatangkilik sa bangag na adictos benedictus, nakatira kayo, no? Nakatira din kayo mga yawa mo. Hi na hi, sabi ni Chochi TV Show. Subscribe si Chochi. Diba? Sila nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya walang nag-overthrow ng gobyerno ni Marcos Bangag. Ang nag-overthrow at ang nag-destabilize ng gobyerno, kayo. The fact na si Lisa ay nangingidnap, nangismag, nagnakaw nga at ang mga buwakan ng Ginemes, kayo ang nag-destabilize ng gobyerno. Kayo ang taksil sa bayan. Tapos ngayon, tusuan si Marlica, sabi ng mga ungang, uy, magkukulong na yan. Chulul, kulong pa lahat eh. Kayo, ikulong pa yung mga lintik kayo eh. Gusto niya? Gamitin ko na yung kulang ko. Ha? Busy talaga kayo, mga yawa mo. Ngayon, mga kababayan, so yun ang gusto nilang panakot. Okay? Panakot sa inyo. Kaya, huwag kayong matakot. I'm telling you, mga kababayan. Marlica, baka pwede ka na magpermahan. I-condemn natin through petition, sabi ni Palangga. Tingnan natin to. Natin through petition para makapag-participate at ipasa sa UN. Someone should do that. Pwede rin yun. Sige, let's talk about it. Magkukonsult tayo. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Joseph Umaga. Alright? Thank you for that, Joseph. Ngayon, mga Palangga, ang eksena ngayon ng gobyernong ito, sabi ko nga tinatakot-takot kayo. Bago ko makalimutan, okay andyan yung email ko, nakita nyo yan, gumagapang-gapang. Ayan, to order book Kingmaker. To order the book Kingmaker, please email to marlicanetwork@protonmail.com. Kapag kayo ay sininda o kinasuhan o nakatanggap kayo ng demand letter o subpoena or something na talagang legit, i-email nyo ako dyan. Kasi magtutulungan tayo, mga kababayan. You're not alone. Sama-sama tayo dapat. Dahil maghahanap tayo, andyan si Spook Soroka, andyan si Atty. Glenn Chong, andyan si Atty. Vic, andyan sila lahat ng attorney dyan, ng mga kakampi natin, ilalapit ko kayo. Kasi sinong tutulong sa inyo? E di tayo, kaya huwag kayong magsindak, keep sharing and sharing. Andyan lang po, pag may natanggap kayong mga kaso-kaso, i-email nyo lang dyan ang inyong palangga at magtutulungan tayo dahil hindi tayo pagagapi, hindi tayo magpapasupil sa mga yawa na ito. Ako, imagine, natatakot-takutin ako magipagkugnayan kay Lolo Biden, Ihudi Ponggol. Asa na? Bring it on. Gibo, bring it on. Ha? Pag kayo nawala dyan sa pwesto, bibitinin ko tayo kay lahat at iwarik. Patigil ko yung mga itlog ninyo. Agent ng bayan, si Agent Morales, kumusta? Oy, Friday, meron na sa EDSA Shrine,
mag-ano kayo, mag-party kayo. You know what? Okay, I will, tell you something. Ano si Mother Pebbles at saka si Jen Morales, although I hope maraming pang mga personalities, no? After yung magtrabaho, kung malapit kayo sa EDSA Shrine, may misa dyan eh, magsimba kayo. Mag-banding-banding kayo, getting to know each other, sharing of ideas. Hindi mo kailangan manggurgur katulad ng mga hinayupak na gobyernong bangag. Walang inciting to sedition or destabilization of the government. Dahil sila mismo, sila ang nag-destabilize nga. Kaya kayo, magtipon-tipon kayo dyan, mag-banding-banding kayo bilang Papua Pilipino sa EDSA Shrine, 5 p.m. sa Friday. Okay? Now, mga kababayan. So, ano ang nangyayari ngayon? Okay? Pananakot. Kanina na pag-usapan namin sa SMNI, sa hindi pa nakakaalam, for 2 months, June, July, magto 2 months na pala. Okay? Sa KOJC compound sa Davao. Imagine yung sinosurveillance nila. Ang mga peaceful, Christians, peaceful members doon. Sinosurveillance sila, kinikising nila at naninindak ang mga kapulisang mga pulpol na bataan ni Torre at tatong utusan ni Bangag na sindakin po ang ating mga kababayan na mga bata at matanda, KOJC members at manutok ng baril at mag-trespass at invasion of privacy, paninira sa mga kasangkapan ng KOJC. Yan po ang ginagawa nila for almost 2 months na. Nagmamanman ang mga jutang Genemis na ito. Gusto nyo sabihin ko kung saan si Pastor Kibuloy? Nandito, charing. Just lang. Pasalam ko, hindi ko sasabihin. Ay, abalo, gusto mo malaman? Andiyan lang, sa likod mo. Ayan. Anyway, mga kababayan. So, nagmamanman ito mga ito. Di ba? Walang pinagkaiba sa ginagawa kay Inday Sara. Recently, nagsasalta si Inday na kinikasing siya. May mga kapulisan doon na pumunta sa kanya. Ano ang kaso niya? Bakit sila isa-surveillance? Bakit surveillance sa pamilya ni Inday? Bakit surveillance sa mga KOJC members? Sila ba ay mga kriminal? Mga kriminal, nasa Senado. Ang kriminal, andyan si Marcos Jr. o si Lisa Panas, smuggling, kidnapping, lahat. Bakit sila nagmamanman sa mga regular sa mga individual na wala namang kinalaman? Kahit ako, kahit si Eric, si Attorney Lorraine, kinikasing nila. This very Lisa Smugs. This very Liza Tanas, Lisa Kidnapper, lahat na. Kasi itong mga ungas na ito, wala na nga sa tamang tinuan mga palangga kapag ikaw ay infected o contaminated, kahit anong tawag mo doon, infected, contaminated, may saltik o kung ano man. At ang iyong jutak ay napupuno na ng Coca-Cola o ng pulburon. Kaya nga pulburon, palangga. Pulburon ako dyan eh. So kapag ito ay napupuno na ng pulburon, hindi na siya nagpa-function. At wala na po itong kinikilalang batas, wala nang kinikilalang tama. At ang nananaig na lang sa kanila, sila ang superpower, hawak nila ang batas, hawak nila ang pera, kaya nilang sungal-ngalan ang mga justices, ang mga pulis na mga, kasi liit ng butiki, yung kanilang mga pototoy na mga walang jayag. So yan ang nagiging dulot ng inyong polboronic government. So yan, bumili ako ng polboronic. Goldilocks pala to. Goldilocks baka naman. Sarap sikatin, no? Sarap talaga singutin, no? Kuting, no? Kuting. Snip, snip, snip. Snort, snort, snort. Kanta yung polboron, no? Facebook, punyemas kayo, Ito yung polboron na sinasabi ko. Huwag niyo ako pina-flag-flag dyan. Ngayon, here we go again, mga kababayan. Ano ang nangyayari ngayon, mga hitag? Ngayon, huwag kayong pasindak. Ako hindi na sisindak, kaya mo, sa kabila ng consumption natin sa kanila, tayo mo unat na unat yung buhok sa consumption. Unat na unat pa rin yung buhok ng lola niya sa consumption. Sa mga jutang Genemes, di ba? Ngayon, di ba sabi ko sa inyo may magre-resign? Sinabi ko sa inyo na cabinet secretaries, di ba, mga appointees ni Bangag? 3.
cabinet secretaries. Kaya sabi ni Spook Sari Roque, the end is near. Number 1, seated ng Magudadato, okay, ng TESDA. Then si Inday Sara, then si Pascual, okay, ng DTI. Ano ang senyales nito? Ano ang significance, mga kababayan, na nagsipag-resign ang mga cabinet secretaries katulad ni Inday Sara? Ibig sabihin, wala na sa tamang landas ang gobyerno ni Bangag. At ito, ayon sa aking puting ahas, kung hindi magba-back out si Cheloy Garapil. Ayan, Cheloy, magbagong buhay ka na para hindi na kita tatawaging amoy kulog. Kaya, ready mo yung sarili mo, Cheloy. Pag-alaman ko na si Cheloy, kasi nilalamon ka dyan nilabukang-kang at ng mga majojoba kasi laki ng jelepante. Nilalamon ka nila ng buhay, nagmumukha ka lang tau-tauhan dyan, Cheloy. Okay? Kung totoong mag-resign ka, dahil inaantay na lang daw niyang September 31 yata, 30, sorry, wala palang 31. August 31 or September 30. Ngayon, mga palangga. Cheloy, ano na? Magre-resign ka ba? Ano ang impact nito? Ano ang mensahe? Okay? Na gustong ipahayag ng mga sirkumstansya sa Bangag na gobyerno. Ibig sabihin, ang gobyerno ni Bangag is hindi na stable. Anytime pwedeng mag-collapse. Parang si Bangag, dahil sa sobrang addictus benedictus sa Coca-Cola, sa pulboronic, anytime pwedeng mag-collapse. It's the same thing yung kanyang gobyernong pang-Bangag. Kasi wala na, yung mga opisyal, sabi ko nga, kanina sa interview ko, na etong, imagine mo, DepEd Secretary ka, although Vice President si Inday, o sa TESDA, at sa DTI, di ba? Taas na napakataas na pwesto yan, at that's very honorable kung ikaw ay honorable. Imagine mo, whatever reasons ang ibibigay nito, ng mga taong ito, na sila ay nag-resign sa kanilang post, ibig sabihin, mga kababayan, hindi na nila nagugustuhan yung pagpapatakbo ni Lisa Tanas. Yung mga polisiyang pangbangag ay hindi na nila nakakayanan. So, ibig sabihin, hindi sila ganun ka-jijimon, Kasi hindi na nila kaya Diba? Yung pagmamando sa kanila, na para silang asong julol, na ito, gawin mo, ganyan, ganun-ganon. Diba? So, ito yung impact ngayon. At napakalaking epekto ito, kaya bumabagsak na patuloy ang trust rating ni Bangag, wala nang nagtitiwala sa kanya, at even yung mga nasa Senado na yan, at nasa Kongreso na yan, yung mga nagkikisas lang, yung mga hinayupak na yan, na tagapagtanggol ni Tambaluslos, kaya lang naman sila nandyan ngayon, kasi tatakot sila na matanggalan ni Tambaluslos. Si Abalos? Ni Tambaluslos, ni Romualdez, ng pondo. Hindi sila para sa Pilipino, sila ay naglalaro mga political butterfly. Yang mga yan, any moment, kapag si Sara na ang presidente ninyo, magkikis-as na naman yan kay Inday Sara. Kaya kung ako kay Inday Sara, ilaglag ko na sila lahat sa Jangin para matuluyan na sila ng aninin sa loob ng Jangin. Diba? Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Kaya ito the end is near, sabi nga niya, Spook Sari Roque, kasi ito mga to hindi sila tinanggal Di ba? Sa panahon ni Pangulong Duterte, pinagtatanggal ni Duterte yung makita niyang mga drobo, yung mga inappoint ng magna cum laude, di ba? Mga magnanakaw. Pinagtatanggal niya yun. At tulad ni Wanda Tulfo, di ba? Sa tourism. Tinanggal niya yun, di ba? So, hindi yun nagkusang nag-resign. Na-pressure yun dahil sa mga kontrobersya. Kumusta naman mga Tulfo ngayon? Nagkikisas from Duterte, ngayon kinakalaban ng mga Duterte. Di ba? Yan yung kumakampi sa mga Bangag. Yan ang halimbawa na ang mga Tulfo ay wala ring paninindigan. Akala natin, si Erwin noon, yung mga si Rafi na yan, walang ginawa, kundi aawayin yung mga mag-asawa, party kangkangan ng mag-asawa, ng kapitbahay, mga jutang ginimis na mga kachipan, na mga issue,
Yan ang tinatakal niya, imbis na banggain niya itong mga pulboronic na ito. Tignan mo, wala namang paninindigan yung mga yan. So ngayon, but later on, kahit na yung mga yan, nagmamarkos-markos ngayon, later on pag sinday, tandaan mo, barkahan niyo yung mga jutang ginimis na yan. Kasi pag nagkaroon ng leadership change, very soon, babaliktad yung mga yan. Kaya, dahil kung narinig ka man, ihitan mo papuntang Jangin lahat yan. At tabunan ng bonggang-bongga, tabunan ng pulburon. Tabunan ng tunit-tunila ng pulburon na mga inayubak na favorite ni Kuting. Now, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, dapat araw-araw talaga tayong magnanga bells. This is the power of your my, and your nganga bells. Kasi wala naman tayong armas at di naman natin gagawin yan. Sila ang may mga private army now. Imagine mo yung mga police na nasa Davao na nagmamanman, mga private army, mga pang-rebelde ang datingan at pang-pulburon lord lang yan, ano? Ang gumagawa ng mga private armies na yan at ay pagsabuatan sa mga kaliwang grupo. At yan ay tumatarget dun sa pamilya ni Inday, sa bahay ni Inday na nagmamanman. Tumatarget sa KOJC, tumatarget kay Eric, tumatarget sa akin, kaya dito sa Amerika, tumatarget sa lahat ng mga nagbibigay ng pagpapahayag laban sa hinaing sa bangag ng gobyernong ito. So later on, magkakaroon yan ng epekto dito sa usaping politikang ito kapag nagkaroon ng mass resignation. Kapag nagkaroon ng mass resignation, ibig sabihin, pag nagtuloy-tuloy ang pagre-resign ng mga tao ni Kuting Jr., ibig sabihin, sukang-suka na sila. Hindi man magre-resign yan, they should enjoy the prestige, the honor, the benefits, you know, yung pera dyan, di ba? Kaso lang may mga tao pa rin naman talaga na naninindigan kahit pa paano, kung may corruption man sila na ginawa, parang siguro na pagtanto-tanto nila, you know, na parang tama na, sobra na. Dahil talagang sili Satanas ay halos sinasakal sila sa lieg. Diba? So mawawalan na ng public, ay ng trust ang publiko sa bangag. Ngayon pa lang wala na kayong trust eh. The reason why bagsak ang kanyang ang kanyang trust rating. So ngayon, mga palangga, even yung mga media na yan, babaliktad din yung mga yan. Kasi Port Estate dapat yan, kakampi ng bayan. Ngayon ay mga sinungal-ngalan ang mga kipay nila. Sana salugsugin na lang talaga literally para, you know, joke sack na yung mga hitad. Mga walang dangal, walang mga paninindigan, mga lumuluhod sa parking lot. Sino yun? Kilala niyo ba yun? Dahil ngayon may issue dyan, ano, sa GMA, no? May issue na chinorba yung anak ni Nino Mulak ng mga executive. See that? Dapat yan, hindi ko, ano ba nangyari doon? But anyway, kung yun ay chinukchak-chenis yung bata dahil ng mga executive ng GMA7, dapat yan, mga palangga, kaya sabi ko, dapat may jitay sa Pilipinas. Jitayin niyang mga nagsasamantala sa mga bata o sa mga, even not bata, sa mga walang kapangyarihan o mga teenager or sa mga adult, nangyayari yan. Kasi yan ang exactly ang nangyayari sa Kongreso, Senado, sa Malacanang. Kapag sila ay nagpa-party-party, nag-invite ng mga musician, gamit ang pera ng bayan, then party sila ng pulburon, at nag-hire ng mga pakangkang na mga girlaloo, at sinutsuktsak-chenis nila dyan, gamit ang pera ng bayan. Yan ang katotohanan niya, mga palangga. Kaya you have to get out, speak up now, and end the pulboronic Kuting. Wicked? Ngayon, mga kababayan, anong gagawin natin ngayon? Dahil ito ay, sana nga magkaroon talaga ng mass termination. I mean, not termination, resignation. Di ba? So ito, ikaw, Cheloy, you know, pero kasi ang mga taong, kumita na kasi yan eh. Kumita na yung mga yan eh. So, kung meron pa mang konting kahiyan yan, I don't know. Kasi kung may konsensya pa yan, ayaw, makonsensya. Pero yung mga ninakaw na mga jutang ginimes, kung makonsensya mo yan, dapat iluwa nilang lahat. Di ba? Dapat iluwa nila lahat. Ngayon, mga kababayan, kaya nga pa, ulit-ulit tayo dito na nanawagan ng tunay na pagbabago. At ang pagbabago sa ating bayan sa panahon ngayon ay wala sa Senado, wala sa Kongreso. Supposedly yan yung katuwang ng mamamayan. Yang legislative branch na yan,
Dahil dyan sa Kongreso, dapat ay sila ang mag-hain ng impeachment laban kay Bangag. Pero sa kabila niyan, pinagtatanggol pa ng mga Jotang Ginemes na kongresista dahil nga siyempre nasusulungalingalan sila ng pondo ng pera ng bayan. Kaya hindi kayo maipaglaman. So what is the last resort? Ano ang last resort ng Pilipino? Para sa pagbabago, tunay na pagbabago. Get out from your house, bring the flag, sabi ko sa inyo, yung flaglets nyo, ilabas ninyo, pumunta kayo sa well, ang gusto ng sila Pebbles kasi dyan sila sa Edges Shrine. Pwede maging starting point nyo yan, di ba? Din punuin nyo ang buong kalsada ng Pilipinas. Di ba? Bitbit nyo yung flag, kayo ay peaceful, manalangin, sumayaw, kumanta ng pagbabago, o kumanta ng kalayaan, mga ganyan, katulad ng kinanta natin, di ba? Oh, Pinoy ako, mga ganyan-ganyan, di ba? Ang saya-saya niyan. You have to be peaceful. And with that event, okay, yung pag-speak up ninyo sa bayan, ay, para sa bayan, magbubunga yan. Lalabas kayo kasi nananawagan kayo ng tunay na pagbabago. Tunay na reforma ng gobyernong Bangag. Reformahin, but definitely, hindi na yan kayang reformahin ni Bangag. Dahil once you're Bangag at Addictus Benedictus, you know, you will always, well, not only naman, in fairness naman sa ibang mga naging Addictus Benedictus, you know, yung iba naman talaga nagbago. Pero ito kasi si Ngagba Jr. ay talamak. Addictus Benedictus nga eh. Di ba? Parang nalasing ako sa kape, pare. Nakakalasing pala itong pulburo, no? Oh. Nakawawa, susunod na presidente, sabi ni Palangga. Magandang hapon po, sabi ni Javier Reyes. Thank you, Palangga. Nga mga kababayan, tas at tayong pinagbibintangan. Nakasuhan si Marlica. Nakasuhan ka. Incitement to what? Violente ba ako dito? Puro alindog ko lang naman ang aking armas. Alindog. At ang aking hair. At ang aking nga bells. At ang mga palangga ko, ano ba yung sandata ninyo? Maliban sa mga palangga kong sandata kasing laki nito, Paimola. Oh, di ba? Ang sandata ninyo ay inyong mga paninindigan. Oy, Ibo, Ngiwi Abalos, mga ngagba. Kami ba dito ay nananawagan na gurgurin kayo? Nananawagan ba ako dito? Kayo ang tunay na gumugurgur sa likod ng camera. Ang dami mga ginugurgur ngayon, mga dinudukot na kabataan. Mga ginugurgur nyo sa mga sa kanilang mga pwesto. Yung pagsuspindi ninyo sa mga mayors, governors, mga generals, hindi ba kayo ang gumugurgur literal? Huwag niyo akong pinagbibintang-bintang, pipitig ko yung mga itlog yung kasi liit ng butik eh. Lalo ka na Abalos, mukhang basag ang pula nyo lahat. Di ba? Mukhang basag ang pula ninyo eh. Di ba? Kaliit na nga lang yan, basag pa ang pula. Ngayon, mga kababayan, itong gobyernong ito ay puro kahangalan ang alam. Pananakot. Para wag niyong i-share ang ating mga ang pulboronic video particularly. National issue ba yan? Yes. Gibo, di ba, nasa DND ka. I-ensure mo ang national security ng Pilipinas. Ako ba ay may inciting o whatever? Wala. Nakatulong pa nga ako sa mamamayang Pilipino dahil ito ay national issue, national security, na dapat ang presidente ay hindi nag-addictus benedictus. Kasi kapag ang presidente ay addictus benedictus sa kanyang buong pamilya, mga kababayan, ibig sabihin na didiskaril ang kabuhayan ng bawat Pilipino, na didiskaril ang seguridad, katulad na lamang ng PNP Uto-Uto. Excuse me, na si Marvin. Di ba? Hindi nagkakaroon, hindi siya nanindigan dahil sa bawat kumpas ni Lisa Tanas at ni Bangag, nagipitin si Inday Sara, i-pull out ang 75 personnel niya, ay hindi siya gumagalaw ng hindi ayon sa kanyang, hindi ayon sa batas, hindi sa guidelines ng PNP to serve and protect, but to serve and protect the Bangag.
kung ano ang utos ni Lisa Tanas at ni Kuting Jr., ni Ngagba Jr., yun yung sinusunod niya. Hindi pa parang pag-a-attacking nila sa bahay ni Inday, pag-i-casing nila, at pag-a-attacking nila sa KOJC, at pag-attacking nila lahat sa atin. Pagharang nila ng mga truck, pagharang nila ng mga tambay doon sa Bulacan na may mga batutang hawak para anytime pwedeng bangbangin o, pagpapaloin ang mga partisipantang may iso. Hindi ba yun ay nakakabahala sa seguridad ng mga mamamayan, Gibo? Now, ako ngayon, sindak-sindakin mong jolopong ka. Asa na? Asa na ang kaso mo? Asa na sinasabi mong makipag-ugnayan ka sa Amerika? Sinumbong ko na naman kayo sa FBI kanina. Sinumbong ko na naman yan kanina mga yan palangga. Meron tumawag ako sa FBI para may dinagdag na naman ako information. Sunod, sulata ko na yung Secretary of State. I'm serious. Para i-send ko yung video ni Kuting, pati authentication. Yung pala gagawin ko. Magbantay ka lang, Kuting ha. Magbantay ka lang, Gid. I-send ko yan, pati kay Biden. Bantay lang mo. Giatay mo, ha? Pero ano ang gagawin natin? So, kanina tinawagan ko yung FBI. Isang oras na naman ako nakipag-usap mahigit. At binigay ko yung mga information. Akala nyo mga inayupa kayo, ha? Yung mga paikot-ikot nyo dito, mga Romanian, taga-gorgor. Mga kababayan, lumabas na kayo. Magparte na kayo dyan sa kalsada kasi dinidistract nila kayo ang inyong pamumuhay. Pinapahirapan nila kayo. Ano bang issue natin dito? Isyong pangkabuhayan, isyong pang-ekonomiya. O sino nagsasabotahe sa ekonomiya natin? Sila. Imagine yung hangal ng presidente. Hindi alam na may 50 pesos na mga bugas, mga linti na may panduklo ng mga tsulo nilang punong-puno ng pulboron. Puro kayo kasinungalingan. Kayo, bangag. Kayo lahat, kayo mga ngiwi na taga-supporter ni Bagag. Kayo ang pasimuno ng pagpapakalat, misinformation. Kayo, dahil ginagamit nyo ang mga bots, AI troll sa pagpapakalat ng kasinungalingan against sa akin, against sa mga supporter ng Duterte, against kay Sara, against sa mga palangga ko nakikinig ngayon. Di ba? Yan ang pinagkakabalaan ng mga yan. Kaya imbis na magkaroon ng mga proyekto, ng mga livelihood program sa inyo, ang pinagkabalahan ng hangal na presidenteng ito, kung di magpakalat ng mga bots, ng mga trolls para mag-comment dyan sa ating mga Facebook page. At nare-report tayo, pinagugurgur ko yung lahat. Akala nyo kayo lang marunong maggurgur, mga jotang genimis ito. Yung mga mamaya, pag nakita kayo dyan mga maya palangga sa Facebook, itag nyo lang ako kasi yung ibang mga trolls hindi ko nakikita. Itag nyo lang ako para pagurgur ko ng bonggang-bongga sa mga ko dyan, sa aking mga moderator. Oo. Ngayon, malapit na kayo. Tandaan nyo yung sinabi ko, konting kembot na lang bangag. Kung hindi ka hagupin ni Satanas, taong bayan ang hagupin sa iyo. Ikaw ang pasimuno ng kasinungalingan. 5,500 mga kababayan na flood control ang ating ipinatayo sa aking pamumuno. Second day, boom, binaha ang Pilipinas. Kaya di sabi nga, ay ng Maynila, di pinakcheck ka ng Diyos. Wala ka rin bigas na ganyan. Ang amin, 29. Ang jutang ginina, 29. Na puro bukbok na hindi makain ng taong bayan. At available lang sa piling suking tindahan. See? Ano pa ginagawa niyo mga hitad? Itong mga tagapagtanggol ni Bangag Jr., ito yung mga kasabwat niya sa mga pag-kickback sa mga proyekto. Katulad na lamang, imagine mo for 2 years. Yang flood control na yan. 1.something trillion. 1.3? Hindi ako nagkakamali. 1.3 trillion. You talk about trillion, mga kababayan, for 2 freaking years. Na ginastos dyan, tapos puro kayo baha. Puro kayo basura. Sinasabi na sinisisi nila yung taong bayan. Na nagtatapon kayo. Alam nyo, kung ako ang presidente nyo, sana ito gawin ng mga susunod na presidente. Number 1 yan, lagi ako maraming executive order number 1.
sisimulan sa bawat barangay. Kasi yaan yung pagputos sa mga tao na huwag kayo magtapon ng basura. Kung bibigyan mo ng mga first offense, second offense, third offense, may mga punishment yung mga yan. At susundin ng barangay captain, ng mga kagawad mismo, na hindi na mga tiwali, lilinis ang barangay mo. Kahit nasa squatters area ka, kahit nasa tondo ka, kung may kamay na bakal, kung may paninindigan ng presidente nyo, na katulad ni Maharlika, nangampanya na ako palangga. Katulad ko, lahat yan, linis yan lahat. Lahat ng mga estero na yan. Kasi pag hindi malinis yan, ipalunok ko sa barangay kapitan. Lahat ng mga plastic na makukuha ko dyan sa kanal. I'm serious. Kasi si Nikuting, kung sana maglinis naman kayo, scapegoat niya lang yon. Kasi nakakita ng taong bayan yung kanyang kasinungalingan na pag-extract daw siya ng tunay-tuneladang basura, gumastos ng milyon, bilyon doon sa pag-extract ng tunay-tunelada, pero baha pa rin yung estero. Nakaklag pa rin. Ano ibig sabihin yan? Yun ay information, fake information dissemination. Fake news. Sino ang fake news? Si Maharlika? Never ever, my darling. In your dreams, di Satanas. The end is near and we will win this fight. Tandaan mo yan. 1.4 billion a day, sabi ni Palangga. Yeah. Yung gastos doon, sabi ni Nani N. So, di ba mga kababayan? So, etong mga nagtatanggol kay Bangag, no, fake yan, video ni Maharlika, ay kasabwat nila sa mga fraudulent o mga fraud nilang ginagawa. Panglilin lang sa kanilang mga nasasakupan sa buong Pilipinas, panglilin lang pagtatanggap ng mga corrupt money o kickback, bribery, lahat na. At ang mga nagtatanggol sa kanila, mga kamag-anak nilang mga inupo ni Bangag Jr., mga kamag-anak ng kamag-anak, ni Abalos, lahat ng mga jutang ginimis na yan, friends of friends, diba, kamag-anak nila na inirecommend kay Puting, yan talaga ang magtatanggol sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng Bangag na presidente ito. Kasi pag hindi nila ipagtanggol, alam nila pag nawalaan si Bangag, mapuputol na ang kanilang pangangamkam sa kaban ng bayan. Kaya walang condemnation Diba? Dito sa mga corruption na ginagawa nila. Kasi puro lahat pagtatakip dito sa kay Bangag. Kahit lumabag na sa pang-aabuso, pagre-raid ng mga establishmento na walang search warrant, pag-convict kay Pastor Quiboloy sabi ko nga, sa Angara Court, at pag-convict sa mga kalaban nila sa pamamagitan nitong trial by publicity, katuwang ang mga mainstream media, mga kababayan, tagtatakpan ng mga nakapaligid kay Bangag kasi ang interest nila ay hindi interest ng bayan. Kaya kahit manghimasok sila, manglusob sila ng mga bahay, labag sa batas, pagsuotin ng mga maskara, yung mga yawa ng mga kapulisan, magnutok ng baril, wala silang nirerespetong batas. Kasi ang pakaramdam ni Bangag Jr., hindi pakaramdam, yun talagang mga statement nila dyan sa loob kapag lasing na sila. Nasa kanila ang power, walang magagawa daw kayo mga taong bayan kasi sila ang nakapuder, sila ang nasa pwesto. Kaya kayo ngayon ay sinisindak, tinatakot nila at sila naman walang takot daw kasi hawak ni Satanas ni Bangag ang mga appointees na iba nila at nasusungal-ngalan ng kaba ng bayan. Binubusog, kaya magtaka kayo, instead na magkaroon ng build, okay? At maibsan o masolusyonan itong mga problema sa baha, sa kagutuman, tingnan mo, overwhelming and overflowing. See? Wala daw silang pakialam sa inyo Dahil sila na ay nakaupo na dyan. Gusto pa nga, di ba, gustong gurgurin si Inday Sara para kung ano-ano man, wala na kayong chance sa mga Pilipino. Na kung bumagsak o maligwak si Kuting, syempre, kung matsugi siya dahil nasobran sa pag ng pulburon, mga palangga, pag suyop sa pulburon, mga palangga, pag suyop na nito, kung gugurgula si Sara for whatever means, di sitambalos-los na. Kasi gusto nilang manatili, katulad ng tatay niya,
sa pwesto para kayo ay hawakan sa liig at pakainin ng pulburon ng inyong mga anak, pasingutin araw-araw. Buti sana ko ito bibigay sa inyo. Yung pulburon na kasira ng juta. Ha? So kaya walang takot ngayon sila sa inyo. Pero naniniwala ako na the end is near. Dahil sa tulong ninyo at magsalita kayo at talagang ipalaganap ninyo na ang demokrasya, kahit pilitin nilang gurgurin, mga kababayan, ay mananaig. Nakita niyo ang tensyon ngayon sa ating bayan? Tensyon? Oh, by the way, yung mga malalaking grupo sa Davao, like MNLF, mga Indigenous People of Mindanao, at iba-iba pang mga ahensya o mga grupo ay willing to offer their service para sa proteksyonan si Inday at ang mamamayan ng Davao at mamamayang Pilipino. Di ba? Ito yung tensyon na sinasabi ko. Dahil nakikita ninyo ang pagmamalupit, pagmamalabis ni Marbil. Okay, gupitin ko yung bil-bil niyan eh. Okay? Mahaliksi talaga, oo. Oo, tagay pa ng kape. So, dahil sa pagmamalabis, mga kababayan, ito yung tensyon sa ating mga mamamayang Pilipino, ito sa ating mga grupo na tama na, sobra na. Kailangan nyo ng umaksyon. At yung tensyon na ay dinudulot sa atin dahil sa kagutuman, kawalan ng trabaho, mataas ang bilihin, mataas ang kuryente, mataas ang paggigipit nilang lahat, mga kababayan, pananakot, kailangan nyo ng umaksyon. Sabi ko nga sa inyo, ako tinataya ko na yung alindog ko dito. Okay? I secured myself. Okay. Ito, totoong chika bumbong to. Even before my vlogging, dahil sabi ko, hindi before, during pala. Nung nagbablog ako, mga palangga, actually, wala akong mga insurance noon, ng mga time na yun, kasi happy-go-lucky, I was young, probably gorgeous. Ganon-ganon. But nung nag-vlog na ako, nakita ko yung threat sa buhay ko. Okay? So, what I did, in-insure ko yung sarili ko ng bonggang-bongga. Ito yung mga usapan lamang ito na habang nagkakape. Sabi ko sa mga pamilya, pamilyang Maharlika. Minsan sabi ng Junakis ko, Mama, hindi ka na tumigil dyan. Gusto ko nilang gurgurin. Okay lang yun, anak. Diba? Alam mo, lahat tayo magugurgur. At least pag nagurgur ako, mayaman ka. Tapos ko siya, nagurgur ako, mayaman ka, di ba? O, di ba, magpa-party ako sa sa libingan ko dahil nag-enjoy kayo sa buhay. But, seriously speaking, do you think takot ako matsugi? No. Takot na matay. Basta bigyan nila ako ng tamang laban. You know what I mean? Do you think, ikaw, Lisa, tamo mo ako tinatakot-takot sa Romania na yan? Okay, mo ko tinatakot-takot yan sa mga jutang dito. Kung nalaman kayo ng harap-harapan, kaya kong pitikin lahat ng mga jetlog ng mga Romania na yan. Dahil mga banok naman yung mga yan eh. Yung mga panggurgurgor. Pero seriously speaking, ang dami nag-aalala sa akin, mga palangga, you guys nag-pray sa akin. Okay, well, thank you for your prayers. Huwag kayong matakot lumaban. Lahat tayo matutugi. Yung iba nga, lumabas ng bahay, nadulas. Boom! Yung iba, nagda-drive, you'll never know. Kaya masabi ko sa mga anak ko, may pag-alala sila. Mga pamilya ko, sabi ko, huwag ka mag-alala, contingent ka. Di ba, huwag ka mag-alala, nakalagay ka doon. Sabi ko na gano'n sa kanya. Kaya mo, sabi ko sa akin ng mga palangga ko, huwag kayo matakot. Isang best lang tayo mabuhay sa mundong ito. Huwag kayo pasisindak. Ako nga sisindak sa mga yan eh. Hindi ako takot ma-tsugi, believe me. Hindi rin ako takot magurgur, pero sisiguraduhin ko sa mga manggugurgur sa akin, kala nyo wala akong bruise ko sa paligid ko, nakatay mga bruise ko doon. Marami yan sila. Baka ako lumalabas, talo ko pa yung mga, sarili lang, baka maniwala, baka malaman ni Lisa, tapatan yung mga bruise ko. But anyway, highway, mga kababayan, hindi tayo dapat natatakot na mag-criticize sa gobyernong bangag. Dahil sa kabila ng kanilang pananakot sa atin, paninindak
patindi ng patindi ang mga harassment na nangyayari. Tugnan mo, the second highest person in the land, si Inday Sara, na binoto ng 32 million. Diba? Second highest official. Ano ginawa? Sinisindak-sindak nila. Di ba pasindak yan? Maisog na. Kung nagkataon na siguro kaming magkaedad kami na ni Inday, baka magka-teamwork pa kami sa jasaga ng jungo eh. You know what I mean? Ay, ako natakot yan. Diyos ko, ang mga Bisaya, hindi takot yan. Kahit ang di Bisaya, ang mga Pilipino, totoong matapang, maliban na yung mga ang mga bangang duwag yan. Tandaan nyo, ha? Ang mga bangag, takot sa kanilang mga anino. Yan mo, nag-hallucinate sila. Umabot sa akin, kahit wala. Diba? May saltik. O yan, may chuchugi sa akin kahit wala. Kasi epekto yan ng kanilang ginagamit na pulburon. So, ba't kayo matatakot? Sila nga natatakot sa sarili nilang multo at wala namang kalaban, natatakot. Ibig sabihin, mga duwag yan.